Namumuro ng magsampa ang ombudsman ng kasong plunder laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay sa flood control scandal, hindi pa rin daw lusot si former Budget Secretary Amenah Pangandaman sa kontrobersya. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nalalapit na pagsasampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Bagamat marami na ang naiinip sa pag-usad ng kaso, iginiit ni Remulla na kailangan pang pag-aralan at ihanda ito ng mabuti para matiyak na hindi ito madaling maibasura ng depensa sa oras na maisampa sa hukuman. Sasailalim na aniya ang reklamo sa preliminary investigation para matiyak na matibay ang kaso. Wala pang ibinibigay na petsa si Remulla kung kailan ito ihahain. Pero paglilinaw niya, magkakaroon pa ng pagkakataon si Romualdez na magsumite ng kanyang counter affidavit. Matatanda ang idinawit si Romualdez bilang isa sa mga umano'y mastermind sa flood control scandal. Pero mariin niya itong itinanggi. Iniulat din ni Remulla na nasa ilalim na ng preliminary investigation ang kasong conflict of interest laban kay Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles. Kasalukuyang na ring inihahanda ang kaso laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales. Marami pa tayong kailangan iayos sa bansa natin tungkol dito. Malungkot sabihin pero ano yan eh. Maliit pa lang ang na ilalagay natin sa hustisya at para maparatangan ng akusasyon tungkol sa corruption. There's a very small percentage pa lang. Kaugnay nito, sinabi rin ng ombudsman na kabilang pa rin sa mga sinisilip ng kanilang tanggapan si dating Budget Secretary Amenah Pangandaman sa irregularidad ng flood control projects. Ito ay sa kabila ng kanyang pagkakatalaga bilang Chairman at Chief Executive Officer ng Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines. Para sa agenda, Charmaine Abong, Abante. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.